Filipino trait, according to Patricia Lipuanan, is a mix of admirable strength and challenging weaknesses. These traits shaped how we respond to our everyday life and crisis, and I have seen both sides reflected in my own experiences. One positive Filipino trait that Lipuanan highlights is resilience, and we have here in the Philippines, the example is the bayanihan, the willingness to help others even in times of hardship. Story time, I witnessed this personally because my father is a fisherman, and in times of there's a typhoon, so there's no source of income and no source of food for my father and my family and our neighbors. So akong papa kay para dili siya musuko, para nami makaon, nangita siya og nangka para lutuon. And ang nangka di ba da? Nangka nga utanon is katong mga dagko man, so masulod na siya, inig magluto siya, isulod na niya sa dako nga kaldero. And pag maluto na siya, is suguon mi niya nga magkuha or like ingnon ang silingan nga magdala og kanang balunan sa amua kay para tagaan, or like kami kay kuha nilang balunan para tagaan sila, and ihatod na mo dito bisag gaulan. So dito na ko nakita nga pwede man nga himuon og business to, like pwede ibaligya for source of income. Pero wala, papa choose to give food kay he knows nga wala man pud sila and naglisod man pud sila. So there nakita na ko ang resilience and bayanihan nga to give even though we have nothing na pud. That act of selflessness reflects the Filipino spirit that Lipuanan describes, the resilience rooted in compassion, generosity, and community support. However, she also points out about the weaknesses of the Filipino character, and one that I personally relate to is the hayaan na syndrome. There were moments that I stayed silent about the things that hurt and bothered me just to avoid conflict and maintain peace. Story time. So, there was a time where I was asked to contact a tarpaulin maker for our poster to be presented pagkaugma na dayon. So, duha mi ka grupo and nakisabay ang other groups sa amoa. Nagpag-contact na ako sa page sa mag-asa mi magpa-print is gisan nako ang link, duha ka link dito, and gi-explain nako unsa himuon nga kaning duha ipa-print, and nagbayad ko through GCash dito. Pagkaugma sa morning is gikuha nako ang tarpaulin nga nakarolyo pa siya, ang gingnan ko nga dugay ra ba mi nakauli ana, dugay mi nakasirado kay gihuman jud na mo na para maka-present mo. So yeah, happy ko kay nakuha na nako. Pag abot sa plaza where nga maghulat ni sa bus para madto na sa miso, is dito pa nako gi-open ang tarpaulin, and dito nako nakita na shock kay wala amo ang poster. Duha ka buok poster ang nahimo para sa other group, and amo wala. So na shock ko, nabalaka ko, nagdatot ko, and there nagplano ko nga i-contact sila nga iingon nga pwede mo pa-print og balik nga free ra unta kay ila mo kung sayop ko daw kay bisan ako na ako'y evidence to prove nga bisan ako duha ka link, and i-explain po na ako nga kaning duha mo ni ipa-print. So auto ready nang tako, but then nitatak sa akong mind nga if gusto na ko ni makuha on time, di na ko ganahan og gubot. So gingan po ko nila, makos na ko siya pugo, gingan ko nila nga dugo sila nakasirado ato pagkagabi. So there, ikaw na ko akong pride, ngayon ko nga bahalag makabayad ko og balik, bahala mag-suffer ko basta walay gubot, basta makuha na mo ni on time ug maka-present lang jud ni. So niadto ko dito, pag ato na ko dito, nag-expect ko nga iingon pod nila nga ila ang sala, pero in the end wala, and wala na ko ni argue. Kuha na ko ang gipa-usab na mo og pa-print, and then ibayad ko diretso gawas and naka-present ni. Pero at the end of the day, ako ang nag-suffer kay nagmahay ko. Kay what if ako ditong giingon, like ni voice out ko, wala ko ni hilom, ingon ko sa tinuod, so wala ako nag-suffer. Like, nagdalti ko sa akong kagalingon nga wala ako ni speak out for myself sa tinuod para din ako makabayad. And yeah, it's not good to practice this trait. Okay, it's not really good. Ikaw gyapon ang mag-suffer hantod sa hantod. Even karon, napili gyapon ako ang guilt and frustration sa akong self. Although this attitude may seem harmless, but it leads to quite suffering and unresolved problem. By embracing the good and learning from the difficult, we can build and grow as an individual and to have a better nation.